po sa lahat. Ako po si Ma'am Janet Casanova, isa pong stroke patient. Na-stroke po ako noong February 15 at yun po ay nangyari sa Dubai nung time na yon. And na-hospital po ako doon, na-confine po ako 3 days yata yon. Then after that, nagpahinga po akong 2 araw, iniuwi po ako dito sa Pilipinas. At nung pagdating ko po ay, nung dumating po ako dito, pagkalabas ko po ng ospital ay naramdaman ko na lang na yung paningin ko ay apektado. Kasi ang sabi po ng doktor ay right side yung naapektuhan sa akin. Right side po, kasama po yung mata ko. Tapos napansin ko na lang po na yung mata ko ay malabo talaga yung paningin ko. Bukod po sa malabo, as in ay kabit-kabit yung tingin na, at saka po yung kapag yung kausap po ay nandito na sa malapit, ang tingin ko po sa kanya ay nasa malayo siya. At kapag po yung tingin ko sa baba, ang tingin ko po yun ay napakalalim. Kahit po patag pala siya, ang tingin ko po ay lubak-lubak yun at napakalabo pa nga ng paningin ko. Tapos sinabi ko, nung pagdating ko po dito, after 2 days yata yun ako nakapahinga, pina-check up nila ako sa Tanawan. At ang sabi nga nila ay inulit yung CT scan ko na ginawa na sa Dubai, nakita nila na may pumutok na ugat sa akin sa left side at ang naapektuhan sa akin ay right side. At kasama nga yung mata ko sa naapektuhan at hindi niya daw sigurado kung magbabalik pa yung paningin ko. At in-advise niya na magpa-check up ako sa ENT. Pero dahil nga po sa March pa lang noon ay nag-lockdown na dahil sa COVID. Hindi na po ako nakapagpa-check up noon, hindi na rin ako nakabalik sa doktor ko sa Tanawan, hindi po ako nakapagpa-therapy, hindi po ako nakapagpa-check up sa ENT. Hirap na hirap po ako ng time na yun kasi hindi na nga po ako nakakalakad, tapos yung mata ko ay malabo pa. Hindi rin po ako nung time na yun, hindi rin po ako makapagsalamin kasi irritable po yung pakiramdam ko. Tapos nung time na lagi kong tinatanong sa mister ko at sa mga anak ko, sinabi ko sa kanila na ang hirap pala ng ganito na hindi ka na nakakalakad. Tapos apektado pa yung paningin mo. Sabi ko sa kanila, magbalik pa kaya yung dati kong paningin. Tapos nung time na wala na nga po akong kaisipan kasi nga hindi naman ako nakakapagpa-check up, pinilit ko na pong naisuot. Isuot ko muli yung MGI glass ko. Ito po yung, sinuot ko to noong May na yata noon, tinry ko na makapagsuot ako. Hanggang po sa ngayon, sinusuot ko na to. Inaalis ko lang siya as in kapag tutulog ako sa gabi. Kahit po araw at matutulog ako ay hindi ko po ito tinatanggal. At sa awa po ng Diyos, bigla ko na lang po napansin at naramdaman sa sarili ko na yung paningin ko sa ngayon ay okay na. Balik normal na po. Hindi na po siya malabo. Hindi na po ako tumitingin ng kabit-kabit. At as in, patag na po yung tingin ko sa baba. Kapag po ngayon na nakakalakad na po ako, kapag po lumalakad ako ay nakakalakad na po ako ng as in walang tungkod, walang humahawak sa akin. At kasi nga okay na yung paningin ko. Pantay na po yung tingin ko sa baba. Hindi po katulad ng dati na ang tingin ko sa dinadaanan ko ay lubak-lubak. Kaya ako po ay nagpapasalamat at na-try ko po ulit sa sarili ko na isuot yung salamin ko na MGI. At ito po yun, sa awa po ng Diyos naramdaman ko na nagbalik na po sa normal yung paningin ko. Ang problema ko na lang po, yung kamay ko, manhid pa, at saka yung face ko po ay sobra pa pong kapal, sobrang manhid pa po, wala pa pong pakiramdam. At yung paa ko po ay nailakad ko na kaya lang ay medyo tumatalsik pa po. Maraming pong salamat at salamat po sa MGI dahil po dito ay talagang malaki po ang naitulong ito sa aking paningin.